You know, March, ano ba yun? March 29, 2024. Kagigising lang natin. Nagising lang tayo. Nakakatulog ako doon Kahapon pa dapat ako nandito sa bukid. Kasi naisip ko, uy, Holy Week pala. Holy Week, tapos gagawa sana ako ng kapirasong mga gospel. Tawag nito, may ginawa ako sa bahay, nagluto ako, tinanghali. Pagka tinatanghali ako, tinatamad na ako pumunta ng bukid. So ngayon tinanghali na naman ako. So pinilit ko talagang pumunta ng bukid. Para mga alauna na ata ako pumunta rito, mga 1:30 siguro. So gawa sana tayo, naantok naman ako. Gagawa sana ng mga gospel, kunyaring gospel. So ang topic natin ngayon is about balita muna tayo. Nandito tayo ngayon sa bukid at hanggang dito mainit. Kasi mararamdaman mo yung sitwasyon. Yung mga gagong to talagang maingay dito. Nanggagago rito, mga putang ina. Mga gamit din, mga bata dyan. Tapos para bang maraming nakaabang sa akin kasi maggagawa daw ako ng video. Kanina ko pa naririnig dito. Gagawa daw ako ng video. So, ang dami nag-aabang. Ang dami ko palang fans dito, putang ina. So, kunyari nga tayong gagawa ng ng gospel kuno Gagawa daw tayong gospel. So, tingnan natin kung makagawa tayo ng gospel. Basag na basag pa ako Shot ako Ito niya. Kunin ko nga. Yun putang ina. Ganda ng utang ng emperador to. Ang swerte Swerte ng emperador na to. Tangina, yung model niya dito parang hindi kayang bayaran Totoo kaya yun? Pag minodel ako ng emperador, kaya niya kaya akong bayaran. Utang ina. Bagay, kasama ko na ito noon pa Noon pa, nasa cemetery tayo. Okay. Ang topic natin ngayon is ito, tungkol sa Semana Santa. Holy Week. Tapos, itong Holy Week na to, ang topic ng Holy Week na to, kasama rin dito yung mga kengkoy. Mga kengkoy na ilalabas nating mga kengkoy. Totoo. Parang paulit-ulit lang to kasi ilang beses ko nang tinapik to. Every Holy Week, tinatapik natin to. So parang paulit-ulit lang to. So gagawa lang tayo ng another version ng Holy Week. Gagawa lang tayo ng pangalawang version ng Holy Week. So basag pa ako, kagigising ko lang, nanguha ako ng kamatis dun kunyari pa mga gago. So this Holy Week,
Ano ang ibig sabihin ba ng Holy Week? Ang tagal na nating sineselebrate simula pagkabata. Ayusin nga natin itong book natin. Ang daming nagtatopic ngayon. Maririnig nyo sa AM, FM, lalo na yung putang inang Brigada 7 yan. Kasi alam ko pag Brigada, Channel 7 yung mga putang inang yun eh. So Brigada, kanina kasi walang ibang istasyon eh. O, mapupunta tayo sa Eagle, mga FM ng mga siraulo naman yun. So napunta tayo sa Brigada, mga El Shaddai pala yung mga putang inang yun. So ginagago-gago kasi ako doon sa Brigada. O siraulo. Yun na nga sinasabi kong kengkoy, putang ina. Antakin mo, papatugtog ka ng kalimitan to. Magkakwento muna tayo. Kalimitan nangyayari to na every churches, napunta tayo ng Pasay nung wala na tayong makain sa pinagtipunan, nagpunta tayo ng Pasay. Tapos dito sa may Kingdom Ministry dito. So every churches na napupuntahan ko, kada mag-gospel doon, may katarantaduhan man may nangyayari doon. Kumbaga mga siraulo, para lang gawin akong luko-luko, gawin akong baliw-baliwan ng mga gago. So natatawa ako kasi minsan putang na, tinawag mong simbahan pero mas loko-loko pa pala yung mga simbahan na yun. Mas loko-loko pa pala yung mga simbahan kaysa sa mga loko-loko dito sa labas. Totoo yun, hindi. Totoo, hindi. Sasabihin ko ng paulit-ulit, totoo, hindi. Kaya nga putang ina, sabi ko, wait ka ako. Simbahan na itong pinuntahan ko tapos ganito. Mga siraulo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na palalabasin natin yung mga kengkoy. Pasensyahan tayo kung masagasaan ko kayo o pasensyahan tayo. Wala akong magagawa kasi yun yung kailangan kong sabihin eh. Parang may jurisdiction ako, may briefing ako, naka-briefing ako na yun lang ang gagawin ko. Kasi bakit ka mo? Once na nagsabi ako ng kasinungalingan dito, once na nagsabi ako ng katarantaduhan dito, maiipit ako doon. Masisira ako doon. Nakuha nyo? Hindi ako katulad ng mga gago ng mga kunyari mga ministro dyan, mga mangangaral dyan, mga pastor dyan, mga pari dyan. Hindi ako katulad nila na napapasunod kung ano yung realidad na nangyayari dito. Hindi ako pwedeng sumunod. Hindi ako pwedeng tawag nito na gumawa ng katarantaduhan dito, kasinungalingan dito, kasi sa akin din ang bagsak nun. Ako din ang tatamaan nun. Nakuha nyo? Hindi ako pwedeng magpaikot-ikot na katulad nila. Kasi itong mga simbahan dito, may sinusunod to na mga jurisdiction. Sa mga government ata yan, ewan ko. Kung anong jurisdiction ang sinusunod ng mga gagong yan. Nakuha nyo? So, tayo, kung ano lang yung makwento natin dito, kung ano lang yung pwede natin sabihin, na walang halong kasinungalingan. Hindi ko pwedeng haluan ng katarantaduhan.
Kasi maraming makakasilip nun. Maraming makakabutas nun. Ayoko nang mabubutasan ako. Kasi once na mabutasan ako sa mga ganitong sitwasyon na mga aral, wala na si Jan dyan. Yari na. Diba? Never kung magiging genre ang maging katulad nila. Napakalayo ko sa kanila. Tandaan nyo sinabi ko. So, Friday. Dapat kahapon pa ako nakagawa ng video eh. Kasi napakasarap sana pag ganitong Holy Week, Friday, Biyernes Santo, tangina marami na makakapakinig ng, kasi ganitong Friday malungkot, manonood ka lang ng TV. So dito mo makikita kung gaano ka-impluwensya yung Diyos na sinasabi ko sa inyo. Kung anong klaseng impluwensya. Friday, Biyernes Santo, walang magtatrabaho. Walang nagtatrabaho. Sino nagpauso? Mga Katoliko. Bawal kang maligo. Sabi ng mga Katoliko. Bawal kang, pag nasugatan ka, hindi yan gagaling. Sabi, yun yung kasabihan. So, gaano ka-impluwensya ang Diyos sa inyo? Gaano siya ka-impluwensya sa buong mundo? So, ang Holy Week, hindi lang naman tayo ang siraulo dito na nagse-celebrate, kundi sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang parte ng mundo, nagse-celebrate ng Holy Week. So, gaano ka-impluwensya ang Diyos? Tatanungin ko kayo. Ganun ba ka-impluwensya ang Diyos para mapasunod niya ang tao? Nakuha niya? So, umpisahan na natin ang tawag na to, ang tinatawag na Holy Week. So, bakit nga ba may Holy Week? Ito yung pagkamatay ni Kristo. Ito yung tinatawag na panahon na, noong unang panahon na pinatay si Kristo. Marami na daw ang itong kaya sineselebrate ng mga tao kasi sinagip daw sila ni Kristo. Nakakalungkot pagka nabudol ka ng mga siraulo. Totoo ba yung sinasabi? Kasi pag once na pumasok ka sa, kunyari born again, yun nga yung tangina, wala dito yung mga iglesia. Kunyari tinawag kang born again, ibig sabihin nun, once you're born again, you're saved. Ikaw na raw ay saved, ligtas ka na. Pati mga Katoliko. Ang mga iglesia ni Kristo naman, pag pumasok ka doon sa iglesia nila, kunyari pumasok ka sa gate, kasi nga pagka pumasok ka sa iglesia, masasagip ka. Kasi tinubos ng dugo eh. Yun na nga yung pagkamatay ni Kristo. Kaya nga ang ibig sabihin nung kunyari sa born again, pag naging born again ka, ligtas ka na. So, iba naman ang genre ng pakulo ng mga iglesia. Once na pumasok ka sa iglesia, ligtas ka na rin. So, totoo ba yung sinabi ko? Totoo ba yung mga sinabi kong to? So, merong mga nagpipicture doon Ano ba yun? Okay. So, totoo ba yung sinabi ko sa inyo na ligtas, hindi ako nagsabi, sila pala nagsabi, na ligtas na kayo? Once you're born again, you're saved.
Once na pumasok ka sa mga iglesyang baliw, pasok ka doon sa may gate, kasi nandun yung iglesia nila, yung gate, pasok ka lang doon sa may gate, save ka na. Putang na, okay ka na. Nasa pader ka na. Basta nakapasok ka sa gate, pasok ka doon sa may gate mismo. Para doon ka sakop ka ng iglesia. Yung iglesia nila. Pasok ka doon. So may papayo ko sa inyo, kung hindi ako kundi kung ano yung narinig ko sa kanila, may papayo ko sa inyo. Punta kayo doon, pasok kayo doon sa may gate, ligtas ka na doon. Maliligtas ka na doon, pasok ka sa may gate. Kasi nga, yun ang sabi nila. So, kung may papayo ko sa inyo, narinig ko lang yung naipayo ko sa inyo. So, yung born again, ganun din. So, kung nag-born again ka, ligtas ka na. So, ito yung ginagawang commercial ng mga relihiyon. Totoo ba? Hindi. Ito ang kalimitang ginagawang commercial ng mga religion. Pumunta ka sa akin, pumunta ka dito, ligtas ka na. Kunyari, sinabi ng Katoliko, totoo na sa sinabi ng Katoliko, lahat tayo niligtas na ng Diyos dahil lahat ng kasalanan ng tao pinakunan ni Kristo. Lahat ng kasalanan ng Diyos tinubos na ng kamatayan ni Kristo. Totoo ba 'yon o hindi? Totoo ba 'yon? So, kung sasabihin natin, nung unang panahon na namatay si Kristo, namatay si Kristo, na tumubos ng kasalanan ng tao, so yung mga bagong kriminal na ngayon na lumabas, lahat yan save. Lahat ng kriminal na lalabas bago namatay nung panahon na namatay si Kristo, nung panahon na yon, lahat ng kriminal na lalabas ngayon, they are saved. Kasi nga tinubos ni Kristo ang kasalanan ng mundo. Totoo? Totoo hindi? Totoo ba hindi? Yun yung naririnig nyo, di ba? Yan yung naririnig nyo sa kahit yung mga matatanda na mga sinauna noon, kahit yung mga ewan ko, nabudol din ako noon. Saved, ano daw ako, ligtas na ako kasi tinubos nga yung kasalanan ko. Tinubos ng pumatay ka ng tao dyan, nagnakaw ka dyan, nang rape ka ng mga kung sino-sino dyan, ng tawag dito, ng ano pa ba ang sasabihin ko? Lahat yon ligtas na. Yun ang sabi nila. Nakikisyoso lang ako. Yun ang sabi nila. Lahat yon ligtas na. So don't forget, huwag nyo nang alalahanin na meron kayong kasalanan kasi nga kayo ay ligtas na. Di ba? Totoo ba yung sinabi na yun? Dito na lumabas yung mga kengkoy. Totoo ba yung sinabi ko? So unang-una sa lahat, kaya bumaba si Kristo para iligtas ang tao, para tanggalin niya ang sumpa ng kautusan. Ang sumpa ng kautusan na iyon ang kasalanan ng mga taga-Israel. Nung panahon na yon, ang mga taga-Israel lang ang may kaligtasan. Wala pa ang Pilipinas, wala pa ang Amerika, wala pang Afrika, wala pa ang tawag nito. Kasi nangako lang ang Diyos sa mga taga-Israel. Hindi ang Pilipino, walang kasamang Pilipino doon. Nakuha nyo? Walang Amerikano doon. Nakuha nyo ba yung sinabi ko?
Nangako kasi ang Diyos, sabi ng Diyos, Abraham, ikaw ang magiging lipi ng Israel. Si Abraham, nagsimula kay Abraham ang lipi ng Israel, nangako ang Diyos na ililigtas niya ang Israel. So nung dumating ang Diyos na nagkatawan-tawang Diyos, pumunta dito, dahil nga nagkasala ang Israel, binigyan niya ng mga kautusan, ito ang sumpa ng kautusan. Hindi pa nagkakatawan-tawan Diyos noon, binigyan niya na ng mga sumpa ng kautusan. Dahil sila ay sumunod sa ibang Diyos. Sumunod sila sa ibang Diyos at sumamba sa ibang, gumawa ng mga ibang Diyos, sumunod sa ibang Diyos, yun na yun, parang parehas lang din yun. So, pagkatapos nun, dahil sa mahal ng Diyos ang mga taga-Israel, dahil ito ay pangako niya sa mga magulang. Tingnan nyo, putang na gaano ka tibay ang Diyos, dahil tropa niya si Abraham, tropa niya yung mga magulang na pinangakuan niya, kahit sa lipi-lipian, kahit sa apu-apuhan ng mga putang ina, yun ang pangako ng Diyos na sinabi niya. Yun yung pangako na hindi niya binitawan. Kahit Diyos siya, hindi siya umuonse ng tao. Diyos ka na. Hindi mo naman, kailangan mo naman, kumbaga sa mga Pilipino na mga mandaraya, Diyos ka na eh. So, onsehin na natin yan. Diba? Hindi ganun ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Diyos, tinutupad niya yun. Ginagawa niya yun. So, nagkatawan-tao ang Diyos noong unang panahon para iligtas niya ang Israel. So, pababasahin ko kayo mamaya ng mga verses na tungkol sa mga sumpa ng kautusan. Ang sumpa ng kautusan na to, ang siyang nagpahirap sa mga taga-Israel. Sa mga makikita niyo yan, ang example ng mga sinasabi kong sumpa ng kautusan ng mga Muslim. Kung paano sila sumunod sa Diyos. Gaano kahirap ang maging Muslim na ilang araw ka mag-ayuno, ilang araw ka mapakaraming bawal sa Muslim. Lalo na yung pure. Yung mga pure, doon sa ibang bansa, yung mga pure. Napakarami nilang batas sa utos. Nakuha nyo? So, tinanggal ng Diyos ang kautusan na yon dahil yun ang isinumpa sa kanila. Isinumpa ng Diyos yun sa kanila. Kasi merong kaligtasan noon na ayon sa laman, merong kaligtasan na ayon sa espiritu. Ngayon, ang kaligtasan na ayon sa laman, ito ang mga kautusan. Hindi ko mabilang kung ilang kautusan yun. Ngayon, pag sumablay ka sa isang kautusan na ayon sa laman, lahat ng ginawa mong kautusan, kahit isang sablay lang na kautusan, lahat ng kautusan na ginawa mo, wala nang silbi yun. Dahil sumablay ka sa isa. Ganon kabigat yun. Nakuha nyo? Ganon kabigat ang Diyos noon. Nakita nyo kung paano sinusunod ng mga Muslim ang mga... Natutuwa ako sa mga Muslim kung paano sila sumunod sa Diyos. Nakita nyo nung talagang pinapatay nila. Kunyari, hindi ka pakasal. Kunyari, nag-meet kayo ng babae dyan. Nakita ko lang sa TV. Nakita ko lang sa YouTube. Para bang pagka hindi ka pakasal, hindi ko hindi ko masyado ma-elaborate sa inyo. Pinatay nila yung yung nandun sa video. Parang nagsama yung dalawa, hindi pa sila kasal yata o may ibang asawa yata ng babae. Pinatay nila.
Pinatay nila yung taong yun. Yung lalaki ata ang pinatay doon. Tapos, pag may iba sa kanila na sumunod sa ibang Diyos, pinapatay nila. Ganun katibay ang mga Muslim. Yun yung mga taga-Israel noon, manando. Pinakikita ko lang sa inyo. Hindi kwentong kutsero, hindi kwentong barbero, kundi pinakikita ko sa inyo yung realidad. Kung ano yung totoo. Hindi ito yung kwento ng mga kwentong lola basyang na naririnig nyo sa mga pastor, naririnig nyo sa mga ministro, naririnig nyo sa mga pare, na you're saved. You're saved. Totoo, hindi. Totoo ba o hindi ang sinabi ko sa inyo? Ang sarap, di ba? Ang sarap magpalabas ng mga kengkoy. Napakasarap. Ito kasing tungkol sa Semana Santa, tungkol sa Holy Week. Naandito lahat ang aral. Halos lahat ng aral. Bakit? Kasi naandito lahat ang tungkol sa iisang Diyos, tungkol sa mga pinagbabawal ng kautusan. Andito na lahat. Andito. Kasi dumating ang Diyos para iligtas ang mga taga-Israel. Yung mga inutos niya yung sumpa ng kautusan na inutos niya sa mga taga-Israel, gusto niya nang tanggalin para iligtas ang mga Israel. Taga-Israel. Ngayon, ang inuutos ng mga putang ina, ng mga gago rito, ng mga pari dito, ng mga ministro dyan, ng mga putang ina, basta pumasok ka sa gate, you're saved. Basta pumasok ka sa gate ng mga iglesia, ligtas ka na. Pag naglublob ka ng tubig dyan, you're born again, you're saved. Ligtas ka na rin. Ganun ba kasimple yun? Ganun ba kasimple yung ginawa, para bang ginawa nating tanga yung Diyos. Ganun lang pala kasimple yun. Totoo ba? Hindi. Ginawa nating tanga yung Diyos. Ganun lang pala kasimple yun. Maglublob ka sa drum, magdive ka sa ilog, na may kasama kang pastor, bininyagan ka doon, okay ka na, ligtas ka na. So, ganun lang pala kadali ang maligtas. Hindi ganun. Sa bagay, hindi rin naman para sa akin yun. Hindi rin naman, katulad ko, na ako, isineshare ko lang sa inyo yung mga natutunan ko. Ibinabahagi ko lang sa inyo yung mga natutunan ko. So, dito, hindi naman masasabi natin, dapat nga hindi ko nga sinabi. Kaso nga lang, hindi pwedeng hindi ko sabihin. Alam niyo yung sinabi ko kanina? Hindi ako pwedeng makilaro sa inyo. Hindi ako pwedeng makisunod sa inyo. Nakuha niyo yun? Hindi ako pwedeng makisip-sip sa inyo. Hindi ako pwedeng, kunyari, ako lang mag-isa rito, napakarami dyan. Uy, tanginang tibay ng grupong to. Sisip-sip ako dito para maprotektahan ako. Hindi ako pwedeng sumipsip sa inyo. Hindi ako pwedeng makitulad sa mga hampas lupa, sa mga kengkoy. Hindi ako pwedeng tumulad doon. Nakuha nyo yun? Nakita nyo ba ang realidad na nangyayari na ngayon dito? Sino ang sinusunod ng tao? Kanino naniniwala ang tao? Nakuha nyo? Kanino naniniwala ang tao? Tatanungin ko kayo ng ilang beses na paulit-ulit. Kanino nga ba naniniwala ang tao?
Tapos sasabihin ng pagka, yun nga nakakahiya doon. Nakabarong ka dyan, para bang sa gobyerno, formal ka. Kumbaga, syempre, kailangan ng formal. Diba, nakita nyo naman, yung mga ministro nyo dyan, mga pastor nyo dyan, mga tawag nito, mga mangangaral nyo dyan, mga pare nyo dyan. Diba, naka-spooting na spooting, diba? Forma, diba? Kabarong, naka-leather shoes, dapat shine, dapat makintab yung shoes. Tapos, ano pa ba? Naka-necktie pa yung iba. Natatawa na lang ako. Kasi pagdadating doon, nakakahiya. Dapat kung naandyan ka, maging proud ka. Kasi naandyan ka sa grupong yan. Ibig sabihin, pag naandyan ka sa grupong yan, maging proud ka dyan. Di ba? Huwag kang magsasabing nakakahiya. Para mong binebenta yung grupo nyo. Huwag ganun. Huwag ganun. Parang binebenta nyo ang grupo nyo. Di ba? Tapos tatalunin lang kayo ng isang sumasyat dito, ng isang hindi naman lasinggero, nagpapantok lang tayo. Di ba? Naka-necktie kayo, nakabarong kayo, ako dito, boxer lang, okay na. Di ba? Kaya pag naandyan kayo sa grupo nyo, huwag kayong magsasalita ng nakakahiya. Kasi naandyan kayo eh. Parang yung binenta nyo yung grupo nyo, ano ba? Tangina, nakakahiya talaga kayo. Di ba? Talagang nakakahiya kayo kasi naandyan ka sa grupo mo, andyan ka sa pwesto mo, kunyari, grupo mo Katoliko, grupo mo mga pastor dito, grupo mo ang mga Iglesia ni Cristo, grupo mga dating daan dyan, tapos magsasalita ka ng nakakahiya, parang binenta mo grupo mo. Kasi ibig sabihin nun, sinungaling grupo mo. Di ba? Ibig sabihin, sinungaling yung grupo mo. Tapos magsasalita ka nakakahiya dyan, talagang nakakahiya talaga. Kasi ibig sabihin nun, aminado ka na sinungaling ang sinasamahan mong grupo. Totoo hindi. Aminado ka na kengkoy ang sinamahan mong grupo. So ano ka lang, natukso ka lang kasi ang ganda nga ng pormahan, nakabarong, naka-necktie, papormahan sa simbahan. Kaya minsan natawa ako sa nanay ko eh. Pagka may magandang kanta sa radyo, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa nanay ko pag may magandang kanta sa radyo. Hindi ko alam yung lyrics eh. To you and I've been holy. Tuwan-tuwa nanay ko. So nagwo-worship daw siya sa Diyos. Wow! Nagwo-worship daw. Ito mga loko-loko rin dito, ganun din. Pag maganda yung tugtugan, the best. Ang iniisip ko na lang, yung basihan ba natin sa Diyos? Kailangan ba maganda boses mo? Kailangan ba magaling ka mag-gig? Ito ba ang basihan natin sa Diyos? Tatanungin ko kayo, yung ba ang basihan natin sa Diyos? Kailangan magaling kang mag-gig. Kailangan magaling kang magdala ng tao sa gig. Kaya nga dapat sabihan ko ang nanay ko, laging rakista. Dapat ganun. Kasi mahilig sa gig ang nanay ko. Gusto niya may gig. Kung ano yun ba yung gig? Ito yung mga sinasabi ng mga rakista, mga nagbabanda. Oy, may gig ako doon. Pag sinabing may gig ako doon, may tugtog ako doon. Yung ba ang basihan natin sa Diyos? Ang mag rock and roll ka sa Diyos dyan, ang ganda ng tugtugan nyo, ang ganda ng boses nyo,
ang ganda ng pormahan nyo, yung ba ang basihan natin sa Diyos? Totoo, hindi. Totoo ba o hindi? Ang sinasabi ko. Kaya minsan naiirita ako pagka nakikita ko nanay ko ganun. Kasi tangang-tanga. Tangang-tanga siya kung ano yung realidad na nangyayari. Nakuha nyo? Ang makakaunawa lang sa akin yung nagdedebate. Siguro ang makakaunawa sa akin yung nagdedebate doon sa Facebook. Kasi walang makatalo sa akin doon, ewan ko ba. Naghahanap nga ako ng tatapat sa akin, pero hanggang ngayon wala pa akong mahanap, ilang years na. So nagsimula ako 2016. So ilang years na yon. 2016 tinapos ko ang debate. Kung kailan ako nagsimulang taon, ganun ko din tinapos ang debate. Ngayon, para ako matapos lahat yon, hindi naman kailangan na ako lang, kasi ibig sabihin nun, na tinapos ko ang debate sa isang taon, ibig sabihin nun, nagawa ko ng lahat na kailangan sa debate nung taon na yun. So, hindi naman ganun kadali yun para ibigay sa mga tao para maniwala sila doon. Ngayon, paano mo magagawang paniwalain sila doon sa aral na yun? Kundi ipaliwanag mo sa kanila ang dapat mong ipaliwanag. Di ba? So, wala akong cellphone nun. Wala akong Android cellphone nun. Natatawa ako kasi keypad lang ang katapat nyo. Keypad na cellphone, yun lang ang gamit kong debate noon. Kasi nang wala cellphone ko, dinakaw cellphone ko. Untakin mo yun na tarantang-taranta pa rin sila na ewan ko, bakit sila natataranta, keypad na nga lang cellphone ko. Di ba? Nakakapag-Facebook kasi ako sa cellphone. So, ang ginagawa ko, nung dikipad na yung cellphone ko, ang ginawa ko noon, lahat ng link, kabisado ko yung link. Putang ng dami noon. Kabisado ko yun. Tinatype ko isa-isa yun. Dikipad ang cellphone. Tinatype ko isa-isa yun. Yung link na yun. Ganon ako kabigat noon. Ganon kahirap noon. Hindi katulad nung copy-paste ka lang. Ngayon, copy-paste ka na lang ng copy-paste. Share. Ngayon, noon, bago ko ma-share ang isang post, magpipindot muna ako ng isang link bago ko ma-share yun. Putang na, abutin ako ng ilang minuto bago ko magawa yun. Ngayon, mga 2 seconds, 3 seconds, nakashare na ako ng link. Praning sila. Ewan ko. So, hindi tayo hahaba, hindi tayo lalayo sa topic natin. So, yun na. Bakit nagpunta si Jesus dito nung panahon ng Bagong Testamento? Bakit nagpunta si Jesus ng panahon ng Bagong Testamento? Para ibigay sa inyo ang katotohanan. Kasi noon, nung una pa lang na nagkasala sila Adan at Eva, nilagyan niya ng harang ang papunta sa buhay na walang hanggan. Ano ang sabi niya sa Genesis? Lalagyan ko ng harang yung buhay papunta sa walang hanggan, na hindi kayo makakapunta. Baka kayo makapitas, magkaroon kayo ng buhay. Di ba yun ang sinabi ng Diyos sa Genesis? Ngayon, ano na, mismong puno ang lumapit, puta naglakad yung puno. So nasa fairy tale na tayo ngayon. Kung wala kang alam, tanga ka dito.
wala kang alam sa parabola, sigurado tanga ka. Pero wala kang alam sa parabola at sinasabi ko to, sigurado marami magtatawa doon sa labas. Kasi wala silang alam, ako lang ang nakakaalam. Awit, di ba? So, nagpunta si Jesus, ang mismong puno na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ang puno ng buhay. Siya na mismo yun. Nakuha niyo? Siya na mismo ang buhay. Kundi ang maniwala ka kay Jesus. So, ano ang ibig sabihin ng paniniwalang nyo? Ano ang aral na binigay niya? Ito ang aral ng iisang Diyos. Iisang Diyos at kautusan. Bakit siya nagkatawan tao? Bakit siya nagpunta dito sa mundo? Nakuha nyo? So, doon sa iisang Diyos na yon, ilan ang sumablay? Ilan ang naging anak ni Father? Ilan ang naging anak ni Father dito? Na nagpiling bugtong. Katulad ng taga-brigada kanina. Sabi niya, Ama. Utang na, iniisip ko, sinong ama naman yung sinasabi niya? Sino ba yun? Kasi, ang nakakakilala lang sa ama ni Jesus, yung anak lang. Wala namang ibang anak ang Diyos kundi yung anak lang. Bugtong lang yung bugtong. So maraming nagpiling na anak dito. So, bilangin na natin si Manalo. Yan, yung mga miyembro ng mga iglesia ni Cristo. Miyembro ng mga taga-dating daan. Miyembro ng mga pare. Miyembro dito ng mga pastor. Oh. Totoo hindi? Totoo ba hindi? Ilan ang nagpiling dito? Na anak daw sila ni Father. Hindi ko alam kung kaninong Father sila. Ilan ang nagpiling? Ako, isa lang din ng ama ko. Sa spiritual, hindi naman obviously, may kanya-kanya tayong ama. May kanya-kanya tayong magulang. Ngayon, sa spiritual, isa lang din ang ama ko. Si Jesus lang ang ama ko. Nakuha nyo? Bakit? Bakit naging Father si Jesus? Yun lang naman ang umampon sa akin para matawag na anak ng Diyos. Ngayon, sino ang ama ko? Dahil kay Jesucristo, tinawag kang anak ng Diyos. Dahil kay Jesus Christ, na inampun ka, tinawag ka na anak ng Diyos. Ngayon, sino ang ama mo? Yung ama ba ni Jesus ang umampun sa'yo? Hindi. Yung anak ang umampun sa'yo, putang ina mo. Hindi yung ama. Ano ka, siniswerte? Ano ka, piling kang Diyos? Hindi ka lahing Diyos. Tindihin mo yun. Wala sa dugo mo ang Diyos. Mga hampas lupa lang kayo, please. Nakakairita. Nakakabwisit. Di ba? Magpipiling kang anak ng Diyos, magpipiling kang ama-ama ka doon sa taas, hindi ka naman pala anak, dahil isa lang ang anak, isa lang ang bugtong na anak, putang ina mo. Tapos piling mo, ama mo rin yung tatay ni Jesus. Gago. Di ba? Totoo ba? Hindi. Ang sinasabi ko rito. Sino ang umampon sa atin dito para matawag kang anak ng Diyos? Dating daan, Iglesia ni Cristo, mga born again, mga burn again, mga pare. So ilan ang kalabang ko ngayon?
Dami na. Tangina, ang dami ah. Awit. So, yun ang mga El Shaddai. Ayun, kanina yung brigada, mga El Shaddai pala yun. Mga El Shaddai. Isa pa yung El Shaddai na yan. So, may sinabi ba si Jesucristo nung pumunta rito sa mundo na ito ang pangalan ng Diyos ng aking Ama, ito yung pangalan ng aking Ama na si El Shaddai? May sinabi ba si Jesucristo na yun ang pangalan ng aking Ama? May sinabi ba si Jesucristo nung pumunta sa mundo, nagkatawang tao, na El Shaddai ang pangalan ng kanyang Ama? Ano ang sabi ni Jesucristo? Naparito ko sa pangalan ng aking Ama at hindi nyo ako tinanggap. Kung sino ang tinanggap nyo, yun ang tatanggapin nyo. King ina nyo. Nakakuha nyo yun. So, kung El Shaddai ka, o si Poseidon ka, si Sidon, ano ba yon? Magma Sidon, Bayuman, yung ba yata yon? Baka yun. So, yun ka na lang. Kung ano yung tinanggap mong pangalan, yun ang sasambahin mo. Yun ang sambahin nyo. Totoo ba o hindi? Kasi nung pumunta si Jesucristo dito, bago pinatay si Jesucristo, kaya nga sabi ko sa inyo, itong Holy Week na to, bakit napakahalaga? Kasi nandito ng lahat. Bakit siya nagpunta at tinubos ang kasalanan? Nakuha nyo? Bakit siya nagpunta rito? Bakit nagkasala ang Israel? Sumunod sa ibang Diyos na hindi nila nakikilala. Bakit nagkasala ang mga tao? Sumunod sa ibang Diyos na hindi nila nakikilala. Gumawa ng Diyos na kambing. Gumawa ng Diyos na kung sino-sino. Gumawa ng El Shaddai. Gumawa ng Jehovah. Gumawa ng Yahweh. Putang ina. Sino ba talaga ang Diyos nyo? Sino ang Diyos nyo? Sinong totoong Diyos nyo? Isa lang ang Diyos. Di ba? Sino ang gumawa? Kasi hindi nyo nakita, hindi kasi ginagawang baka. Hindi na ginawang baka, hindi na ginawang kambing. Kundi ginawang salita. Ginawang Jehovah, ginawang Yahweh, ginawang El Shaddai. Sino talaga ang Diyos? Sino ang Diyos natin? Hoy! Totoo ba o hindi? So kung patutunayan ko sa inyo ang pangalan ng Diyos, kaya kong isampal sa mukha nyo ang pangalan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng tetragrammaton para makabuo ng Yahweh. Hindi ko kailangan ng science para makabuo ng Jehovah. Dahil nandun na sa libro, nakasulat. Ang liwanag. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na may liligtas ang tao. Nakuha niyo yun? Acts. Blah, blah, blah. Nakalimutan ko na eh. So. Tapang ah. Tangina, nakakahiya sa inyo. Hindi naman ako nakabarong eh. Tapos putok na putok ang pangalan ko. Tapos sa mga grupo nyo dyan, huwag kayong magsasalita na nakakahiya. Kasi once na nagsalita ka ng nakakahiya, binebenta mo grupo mo. Nako, balimbing ka. Huwag kang babalimbing sa grupo mo. Diba? Mapapaginitan ka dyan. Huwag kang magsasalita na nakakahiya kasi once na nakakahiya, aminado ka na sinungaling ang grupo mo. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yon? So, anong oras na ba?
Tangina, mag-aalas 6 na pala. Uwi pa ako. Tinanghali ako ng gising eh. Kantok na rin. So paano? Next time na lang ulit. Next time na lang ulit tayo magbulahan. At papo na. Uwi pa ako. Magbabike ako. Sabi nyo naman. Ito lang ang trip natin. Gusto ko kung paano sila gumawa ng palabas diyan para pahiyain ako, yung peking palabas para pahiyain ako, gagawa naman akong totoong nakakahiya. Totoong palabas na nakakahiya. Gagawa ako nun. Totoong palabas na nakakahiya. Na isasampal ko sa bawat pare, bawat ministro diyan, bawat pastor diyan. Putang ina niyo. Tingnan ko grupo nyo kung matibay ba talaga. So, sino ang pinakamatindi dito sa Pilipinas? I don't care. Wala akong pakialam. Hindi yun mapapa sa inyo. Walang gagamit ng kung sino. Walang gagamit ng pangalan. Walang gagamit. Hindi nyo pwedeng gamitin, ha? Nagkakaintindihan tayo. Hindi nyo pwedeng gamitin kung anong meron ako. Nagkakaintindihan ba tayo? Ganong kataas ang standard ko. Nakaboxer ako dito, yung mga siraulo yung mga ngaral, mga naka-spooting. Ganda ng pormahan. Tingnan mo naman ang porma ko, men. Diba? Pero wag na wag nyong gagamitin ang pangalan ko, putang ina nyo. Nasabi ko lang siya. Basag na ata ako, pero yun lang. Wag na wag nyong gagamitin. Magpahiyaan tayo kung magpapahiyaan. Papahiyain ko rin. Okay, next time na lang ulit. Sa mga tropa ng Troj, bonjour. Paano ba? Mabuhay kayo. Sa mga sumusunod at followers ng The Rock of Jesus Christ. Congrats. Congrats sa inyong lahat. Babos, babay na muna at uwi pa ako. Basag na. Basag na yung mga ngaral nyo. Wait. Yung mga ngaral ng The Rock. Basag na naman. Wait. Uwi na ako. Basag na naman. Nakakahiya ba? Nakakahiya ba? Utang ina na, parang nakakahiya. Ano ang nakakahiya? Ano ang mas nakakahiya rito? Yung pahiyain ko yung mga naka-Amerikana dyan, nakabarong dyan, o nagiinom lang ako dito? Tamang happy-happy lang. Ano ang mas nakakahiya doon? Paano ang nakakahiya? Ibigay mo sa akin ang nakakahiyang bagay. Ibulong mo nga sa akin ang ibig sabihin ng nakakahiya. Totoo ba yun? Sarap, no? Mamaya uwi na ako. Bila ako ng mani. Putang na, sarado si mani. Doon sa kanto, sarado ata. Okay, paano? Next time na lang ulit at magbasa kayo mamaya. Kumbaga, hindi pa kumpleto yun. Lalo na siguro kung seryoso to. Yung kumbaga, talagang nasa TV tayo, nagpapaliwanag tayo. May mga kasama tayong kahit 5 o 3 na nakipagdiskusyonan tungkol sa Holy Week o Semana Santa, tungkol sa mga sinumpa ng kautusan, tungkol sa mga iisang Diyos. Nandito na lahat. So, sa The Rock of Jesus Christ ba nandito na bang lahat? Nandito na bang lahat ang sinasabi mo? Nandito na bang lahat ang pinagtatalunan sa lahat ng mga debate? Nasa The Rock of Jesus Christ na ba? Wow, ako lang naniniwala sa grupo ko Pero wag na wag niyong gagamitin ang pangalan ko, ang grupo ko. Putang ina niyo. Wag na wag niyong gagamitin.
kopya, ganon kataas ang pride ko. Ganon kataas ang standard ko. Ganon ako. Paano ba masasabi nating ganon katindi ang yabang ko? Ganon kabigat ang yabang ko? Mabigat kung paano ako magyabang. Tatandaan yung sinabi ko. Minsan lang ako magyabang. Pero tapatan mo, putang ina mo. Okay. At magandang araw sa inyo. Next time na lang ulit. Babush.